Gabi na at pagod si Golden habang naglalakad sa isang abalang kalsada sa Maynila. Galing siya sa maghapong pagsisilbi sa isang karinderya at ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Kinapa niya ang kanyang bulsa at nahawakan ng nag-iisang lukot na 100 piso. Ito ang huling pera niya na kailangang pagkasyahin para sa pamasahit pagkain sa susunod na 2 araw. Habang naglalakad, bigla siyang natigilan nang may makitang isang matandang babae na nakaupo sa bangketa sa ilalim ng poste ng ilaw. Maganda ang damit nito ngunit gusot at ang mata nito blanko at tila nalilito. Halatang gutom at nawawala ito. Naawa si Golden. Sandali niyang tinitigan ng pera sa kanyang kamay bago nagdesisyon. Nilapitan niya ang matanda. "Lola, okay lang po ba kayo? Kumain na po ba kayo?" Tumingin lang ang matanda nang hindi sumasagot. Tila hindi naintindihan ang tanong niya. Lalong naawa si Golden. Pumasok siya sa kalapit na karinderya at ipinambili ng kanin at sabaw ang huli niyang pera. Inabot niya ito sa matanda. "Lola, heto po, kumain po muna kayo." Kinuha ito ng matanda at nagsimulang kumain ng dahan-dahan habang pinapanood lang siya ni Golden. Nang matapos ito, tinanong niya kung alam nito kung paano umuwi. Umiling lang ang matanda at binanggit ang isang pangalan. Raybin. Ilang sandali pa, isang mamahaling itim na van ang biglang huminto sa tapat nila. Mabilis na bumaba ang isang gwapo at matangkad na lalaki. Si Raven na balisa ang itsura. Kasunod niya ang kanyang assistant na si Echo. "Diyos ko, Madam Jackie Lou, salamat at nakita ka namin." "Mama, thank God, we found you. Are you okay?" Niyakap ni Raven ang kanyang ina bago napansin si Golden na tahimik na nakaupo sa tabi. Lumapit siya dito. "Miss, thank you for staying with my mother." "Wala po yun, sir. Nakita ko lang po siyang mag-isa. Mukha po kasing nawawala." Huminga ng maluwag si Raven at agad dumukot ng makapal na pera mula sa kanyang wallet para ibigay kay Golden bilang pabuya. "Please, tanggapin mo to bilang pasasalamat." Tiningnan ni Golden ang pera. Ito ay isang halagang hindi niya basta-basta kikitain. Ngunit matatag siyang umiling. "Naku sir, hindi po kailangan. Tumulong po ko kasi iyon ang tama. Hindi po ko naghihintay ng bayad." Nagulat si Raven. Maging si Echo napatingin sa dalaga. Ngayon lang may tumanggi sa pera niya. Ngumiti lang si Golden. "Ang mahalaga po ay ligtas na si Lola. Sige po, mauuna na ako." Tumayo si Golden, tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Raven na hawak pa rin ang pera. Habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Golden, ang babaeng hindi niya inaasahan. Sumara ang pinto ng van at umalis na sila. Sa loob ay binalot sila ng katahimikan bago ito sinara ni Echo. "Madam Jackie Lou, thank God you're safe. Pinakaba mo ang buong Pilipinas, lalo na tong anak mo. Next time, huwag ka nang aalis mag-isa ha. Paano kung nakidnap ka for ransom? Naku, wala pa naman akong dalang pang negosasyon." "Echo, stop it. Mama is tired." "Tired? Syempre. Pero in fairness, ang ganda ng ending ng adventure niya. May pa-damsel in distress at may pa-mysterious good Samaritan." "Sino yun, sir? I-spill mo ng tea. Bago mo ba yan?" "I don't know her." "Don't know her? Weh, parang hindi ka panipaniwala, sir. Tinitigan mo siya na parang isa siyang obra maestra sa Louvre. At yung alok mong pera, pang down payment na yun ng kondo. Tapos tinanggihan ka niya. Sino siya? Si Mother Teresa in disguise?" "She just helped. That's it." Ani Raven. "That's it? Sir, for the first time in your adult life, may isang babaeng hindi naglaway sa pera mo. Hindi ka ba na-curious? Manhid ka ba? Baka naman na-love at first sight ka kaya hindi ka makapagsalita dyan. Just drive. Let Mama rest." "Raven." "Yes, ma? She was a good person. I felt it." Naglalakad si Golden sa isang madilim na iskinita pa uwi. Maya-maya, may tumawag sa kanyang pangalan. "Golden! Uy! Gabi na! Bakit ka naglalakad?" "Bel, pauwi na rin ako. Kinapos lang sa pamasahe." "Ha? Paano nangyari yun? Hindi ba't araw ng sahod ngayon?
Anyari sa budget mo, girl? Naku, mahabang kwento. May emergency lang na nangyari. Anong emergency? May sakit ba sa inyo? Kailangan mo ba ng pera? May konti pa ako dito. Ay hindi ganun. May nakita kasi akong matandang nawawala. Naawa ko kaya ayun, pinambili ko ng pagkain yung huli kong pera. Ano? Ibinigay mo yung 100 pesos mo? Golden, alam mo namang kailangan natin yan. Paano ka kakain ngayon? Paano pamasahe mo bukas? Okay lang, makakaraos din. Naawa lang talaga ako sa matanda, Bel. Alam mo para siyang yung lola ko nung nabubuhay pa eh. Hay nako, ikaw talaga, ang bait-bait mo. Minsan hindi mo na iniisip ang sarili mo. So anong nangyari sa matanda? May pamilya ba? Oo, dumating yung anak niya. Mayaman sila, Bel. Ang gara ng van. Oh, baka naman binigyan ka ng reward. Malaki siguro, no? Inabutan nga ako pero hindi ko naman tinanggap. Ha? Bakit? Girl, blessing na yon. Hindi mo tinanggap? Sayang naman, pambayad na sana natin yun ng upa. Hindi ko kaya, Bel. Tumulong ako ng kusa. Nakakahiya kung tatanggap ako ng bayad. Ewan ko sa'yo, Golden. Tara na nga, umuwi na tayo. May natira pa akong kanin doon. Paghatian na natin. Nakarating na sila Rabin sa kanilang mansyon. Matapos ihatid si Jackie Lou sa silid nito, dumiretso si Rabin sa kanyang study at nagsali ng alak. Pumasok si Echo at sumunod sa kanya. Sir, aakyat na rin po ako pero bago yan, gusto ko lang malaman, anong plano? Plano for what? Plano for what? Hello? Sir, to Sir Rabin, sa babaeng tinanggihan ng sandamakmak mong pera, ano pa ba? Hayaan mo na lang ba yun? Isang malaking question mark sa history ng buhay mo. It was nothing. A simple act of kindness. That's it. Simple? Sir, sa mundo natin walang simple. Lahat may motibo. Yung babaeng yun walang motibo. Pure and clean ang pagtulong niya. Hindi ka ba nagtataka kung sino siya? Kung anong klaseng buhay ang mayroon siya? I have a company to run, Echo. I don't have time for this. Ay, defensive. Kapag ganyan ka, ibig sabihin apektado ka. Aminin mo na kasi, na-curious ka, na-intriga. Malay mo, siya na pala ang aahon sa'yo sa pagiging malungkot mong bilyonaryo, sir. Get out, Echo. Fine, alis na ako pero isipin mo, sir. What if she's the one? Tapos hinayaan mo lang siyang maglakad palayo sa gabi. Alam nating pareho na mukhang pagod at gutom. Makakatulog ka ba niyan? I said get out! Lumabas si Echo at iniwan si Rabin na mag-isa. Umupo si Rabin at napahilamos sa kanyang muka. Tama si Echo, hindi siya mapakali. How can I find her? I was so stupid. I didn't ask for her name. Ang tanging alam ko lang ay ang itsura ng mata niya. Paano ko siya hahanapin? Sa maliit na kwarto ni na Golden at Belle, pinaghahatian na nila ang natirang kanin at isang pirasong tuyo. Salamat dito, Bella. Babayaran na lang kita bukas kapag nakautang ako kay Aling Nena. Ano ka ba? Okay lang yan. Pero sa susunod, Golden, isipin mo rin ang sarili mo, ha? Hindi masamang maging mabait, pero hindi rin masamang magtira para sa sarili. Oo, pangako. So, gwapo ba yung anak? Belle naman, yun talagang tinanong mo? Siyempre, para naman may kilig yung kwento mo. So, gwapo nga? Oo na, mukha siyang artista pero suplado. Naku, lahat naman ng mayayaman, suplado sa umpisa. Baka na in love na yun sa'yo at dahil hindi mo tinanggap ang pera, mas lalo kang naging challenge sa kanya. Hahanapin ka nun, paniwalaan mo ko. Imposible, magkaibang mundo namin. Matutulog na ako, salamat ulit sa pagkain ha. Sige na, good night, huwag mong masyadong isipin yung supladong yun ha. Humiga na si Golden sa kanyang kama. Ipinikit niya ang mga mata, ngunit ang mukha ni Rabin ang malinaw pa rin sa kanyang isipan. Kinaumagahan, maagang pumasok si Rabin sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Rabin Corp building. Ang mga dokumento ay nakatambak sa kanyang lamesa, pero ang isip niya wala doon. Echo, come to my office now. Ilang sandali lang, pumasok na si Echo na may dalang tablet at isang tasa ng kape. Good morning, sir. Ang aga nating magsungit ngayon ha. Heto ang kape mo at ito ang schedule mo for today. 9 a.m. board meeting, 11 a.m. interview with Forbes, 1 p.m. lunch with the Japanese investors. Cancel everything. Cancel everything? Sir,
Yung Japanese investors, lilipad pa galing Tokyo. Hindi natin pwedeng i-cancel yun. Then reschedule it. I have a more important mission for you. Biglang nagbago ang itsura ni Eko. Mula sa pagiging seryosong assistant, naging excited. A mission? Oh my God, anong klaseng mission? Corporate takeover? Isang secret project? Aalis ba tayo ng bansa? Sabihin mo lang sir, ready na ang passport ko. Sumandal si Rabin sa kanyang upuan at tiningnan si Eko ng diretso. Find her. Find who? Si Miss... Oh my God, sabi ko na nga ba Sabi ko na nga bang hindi ka makakatulog. I knew it. Ang The Search for Cinderella ay opisyal nang nagsimula. Be serious, Eko. I need you to find the girl from last night. Seryoso ako, sir. Seryosong seryoso. This is the most exciting mission you've ever given to me. So ano na? Anong pangalan niya? Saan siya nakatira? Anong social media accounts niya? Stalk na natin. Huminga ng malalim si Rabin. Ito ang parte na kinakahiya niya. That's the problem. I don't know her name. Napatigil si Eko. Hawak ang kanyang tablet at dahan-dahang tumingin kay Rabin na parang hindi makapaniwala. Excuse me, pakiulit nga sir. Baka nabibingi lang ako. I don't know her name. I didn't get to ask. Sir Rabin, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Asia. Hindi nakuha ang pangalan ng babaeng nagpatibok ng kanyang pusong bato. Ano ba naman yan, sir? Ang galing mo sa business negotiations, pero sa basic human interaction, bagsak. So anong asset natin? Anong lead? Paano ko siya hanapin kung wala tayong pangalan? Tumayo si Rabin at lumapit sa bintana. Tanaw ang buong syudad. We know where we found her. The corner of San Lucas and 4th Street. She bought food from a karinderya nearby. She's a morena slim. Maybe around 5'4" in height, and her eyes. They look tired but kind. Kumuha ng ballpen si Eko at nagsimulang magsulat sa kanyang tablet. Biglang naging seryoso at episyente ang kanyang kilos. Okay, noted. Corner of San Lucas and 4th Street. Morena, 5'4", kind eyes. May karinderya. Okay, may panimula na tayo. Ito ang plano. Number 1, kukunin ko lahat ng CCTV footage sa area na yon. Number 2, iisa-isahin ko lahat ng karinderya sa loob ng 1 kilometrong radius. Magtatanong ako, magpapakita ako ng sketch. Yes, magpapadrawing ako ng itsura niya sa isang artist. Number 3, kakausapin ko ang mga street vendor. Siguradong may nakakakilala sa kanya. Tumingin si Rabin kay Eko. May bahagyang paghanga sa bilis nitong mag-isip. You can do that? Sir, please. Ako yata si Eko, the best assistant in the whole wide world. Kung kaya kong i-handle ang schedule mo, kaya ko ring hanapin ang future misis mo. Just give me 24 hours. I want updates every hour. Every hour? Noted. Sige na. Sir, aalis na ako. Ang Eco Bureau of Investigation ay magsisimula na. Mag-ready ka na, sir, dahil malapit mo nang makita ulit ang iyong Cinderella. Lumabas na si Eco ng opisina, puno ng enerhiya. Naiwan si Rabin na nakatingin sa labas. May kaunting pag-asa na nabuo sa kanyang dibdib. Sa karinderya, kinakabahang lumapit si Golden sa kanyang amo na si Aling Nena upang humingi ng bale. Ipinaliwanag niyang naubos ang kanyang pera dahil sa isang biglaang emergency. Bagamat napabuntong hininga, pinagbigyan siya ni Aling Nena at pinahiram ng pera, kasabay ng paalala na mag-ingat sa paggastos. Labis ang pasasalamat ni Golden at gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi alam na sa kabilang bahagi ng syudad, isang buong operasyon ang inilulunsad para lang siya'y mahanap. Kinabukasan, inilunsad ni Eko ang operasyon Find Cinderella matapos niyang ipakita ang digital sketch ng dalaga sa ilang mga tindero na walang naitulong. May isang ale na nagtitinda ng banana Q ang nakakilala rito. Ay oo, si Golden yan. Taga rito lang yan. Araw-araw ay dumadaan dito yan papunta sa trabaho niya, dyan sa karinderya ni Aling Nena. Dahil sa nakuha niyang pangalan at lokasyon, puno ng kumpiyansang pumasok si Eko sa kainan ni Aling Nena. Ngayon, alam na niya kung sino ang eksaktong hahanapin. Nilapitan niya si Aling Nena sa counter. Good morning po. Nariyan po ba ang staff ninyong si Golden? Tiningnan siya ni Aling Nena mula ulo hanggang paa. Tila nagdududa. Bakit mo siya hinahanap? Maniningil ka ba ng utang?
Ay hindi po, may magandang balita lang po akong dala para sa kanya, galing sa isang secret admirer. Napaisip si Aling Nena, ngunit sa huli ay tumango rin. Ganoon ba? O sige, nasa likod siya't nagpapahinga, tatawagin ko lamang. Ilang kanto mula sa karinderya, nakaparada ang itim na kotse ni Rabin. Hindi siya mapakali sa loob, tinitingnan niya ang kanyang relo bawat minuto. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Did you find her? Sir, mission accomplished. The Eagle has landed and Cinderella has been officially located. Nasa kainan ni Aling Nena siya at ang pangalan niya ay Golden. Golden! Golden, ang ganda diba? Parang presyo ng ginto. Papunta ka na ba dito? In 2 minutes away. Don't do anything stupid. Ako? Stupid? Never, sir. I'm just fabulous. Bilisan mo na. Go, go, go. Ibinaba ni Rabin ang tawag. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Sa kanyang formal na kasuotan, agad siyang napansin ng mga tao sa paligid. Ang iba ay napapatingin. Nagtataka kung sinong artista o politiko ang napadpad sa kanilang lugar. Naglakad siya ng diretsyo papunta sa karinderya. Sa likod ng kusina, payapang kumakain ng tanghalian si Golden. Lumapit sa kanya si Aling Nena. Golden, may bisita ka na sa labas. Bisita po? Sino po? Ewan ko, mukhang mayaman. Liligawan ka yata. Nagtaka si Golden pero tumayo siya at lumabas ng kusina. Pagdating niya sa harap, halos malaglag ang kanyang panga. Nakatayo doon ang lalaking laman ng isip niya mula pa kagabi. Sir, anong ginagawa niyo po dito? Napatingin si Rabin sa kanya. Saglit itong natigilan. Tila nawala ang lahat ng inihanda niyang sasabihin. I was in the neighborhood. Lumabas si Echo mula sa isang sulok. Kumakaway na parang isang host ng variety show. Surprise! Hi Golden! Ang ganda mo lalo sa malapitan. I'm Echo, ang presidente ng fans club mo. Pinandilatan ni Rabin si Echo bago muling tumingin kay Golden. I came here to thank you properly. My mother, she's doing well because of you. Naku sir, wala po yun. Sabi ko naman po sa inyo, hindi nyo na kailangan gawin to. I know you refused the money. That's why I'm here. Please allow me to treat you to dinner. Just dinner. As a thank you for me and my mother. Walang ibang intensyon. Huminga ng malalim si Golden. Nahihiya siya at hindi alam ang sasabihin. Nakakahiya po sir. Hindi po ako sanay sa mga ganyan. Okay na po talaga ako. Please, I insist. I won't take no for an answer this time. It would make my mother very happy. Nakita ni Golden ang sensiridad sa mga mata ni Rabin. Wala na siyang nagawa kundi tumango ng dahan-dahan. Sige po, kung mapilit po kayo. Isang maliit na ngiti ang unang beses na nakita ni Golden sa mga labi ni Rabin. Great, can I get your number? I'll text you the details. I'll pick you up tomorrow night. Nanginginig na kinuha ni Golden ang kanyang lumang cellphone at ibinigay ang kanyang numero kay Rabin. Matapos itong isave, tumango si Rabin. Thank you Golden, I'll see you tomorrow. Bye Golden, magpaganda ka lalo ha? Ani Echo. Umalis na sina Rabin at Echo. Naiwan si Golden na nakatayo, tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Agad siyang pinalibutan ni Aling Nena at ng iba pa niyang katrabaho na puno ng tanong. Gabi ng kanilang usapan, hindi mapakali si Golden sa harap ng kanyang mga lumang damit. Huwag mong problemahin yan. Isukat mo tong bestida ko para naman hindi isipin ng bilyonaryo mong date na galing ka lang sa ilalim ng tulay. Kahit nahihiya, isinuot ni Golden ang simpleng puting bestida. Lumabas ang kanyang natural na ganda na lalong ikinatuwa ni Belle. Ilang sandali pa, isang text mula kay Rabin ang dumating. I'm outside. Bumaba si Golden at nakita si Rabin na nakatayo sa tabi ng magarang kotse. Natigilan si Rabin nang siya'y makita. Golden, you look beautiful. Namula si Golden sa papuri. Salamat. Just Rabin please. Tahimik sila sa biyahe papunta sa isang eksklusibong restaurant. Pagpasok pa lang, namangha na si Golden sa karangyaan ng lugar at lalo siyang nanliit nang makita ang presyo sa menu.
Raybin, ang mahal naman yata dito. Kahit sa karinderya na lang tayo kumain, okay lang naman sa akin. Don't worry about the price. I invited you here. Order anything you want. Habang kumakain, sinimulan ni Raybin ang usapan para mas makilala si Golden. Tell me about yourself, Golden. Simple lang po ang buhay namin, Raybin. Nagtatrabaho ko para sa pamilya ko sa probinsya. Lalo na sa nanay kong may sakit. You're a good daughter. Ang buhay ko naman, sa labas ay mukhang perpekto pero sa totoo lang, malungkot. Mahirap makahanap ng totoong tao. Napatingin si Raybin kay Golden. Kaya nung gabing yun, nung tinanggihan mo ang pera ko, yun ang pinakatotoong bagay na nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Bakit mo ginawa yun? Dahil ang pagtulong po, hindi naman dapat binabayaran. Sa sinabi niyang yun, lalong lumalim ang paghanga ni Raybin. Matapos ang hapunan, inihatid niya na si Golden. Bago ito bumaba, nagsalita si Raybin. Can I see you again? Hindi na bilang pasasalamat, kundi dahil gusto talaga kitang makasama. Isang matamis na ngiti ang sagot ni Golden. Sige. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Raybin. Tumawag sa kanya si Echo. So, kamusta ang date, sir? Success ba? It was more than fine, Echo. I'm seeing her again. Kinabukasan, maganda ang mood ni Raybin pagdating sa opisina. Binati niya ang kanyang sekretarya, isang bagay na bihira niyang gawin. Nakangiti siya habang nagbabasa ng mga report. Bigla ay bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Isang babae ang pumasok ng walang katok. Siya si Stephanie, ang ex-girlfriend ni Raybin. Mula sa kanyang mamahaling sapatos hanggang sa kanyang designer na damit, mukha siyang may pera at kapangyarihan. Raybin, darling, I'm back from Paris. Aren't you happy to see me? Lumapit si Stephanie at takmang hahalikan si Raybin sa labi, pero umiwas ito. Stephanie, what are you doing here? You should have called. Why should I call? This is my territory too. I own 10% of this company. Remember? Anyway, I miss you. Hindi mo ba ako na-miss? Umupo si Stephanie sa upuan sa harap ng lamesa ni Raybin na parang reyna. I've been busy. And I told you before you left, we're over. It's finished. Oh, sweetie, don't be so dramatic. Ang tayo hindi natatapos. We're Raybin and Stephanie. We're inevitable. Tayo ang para sa isa't isa't, alam mo yan. I'm serious, Stephanie. I don't want to see you anymore. Really? Bakit? Dahil ba sa narinig kong chismis? May bago ka na raw kasing laruan. Isang babaeng galing daw sa putikan. Totoo ba yun, darling? Nawala ang magandang mood ni Raybin. Tumingin siya ng malamig kay Stephanie. Who I see is none of your business. Not my business? Oh, honey, everything about you is my business. So sino siya? Anong pangalan ng basurang pinulot mo? I want to know. I have a right to know. You have no rights. We broke up a year ago. Move on with your life. I will never move on. At hindi ako makakapayag na ipagpalit mo ko sa isang hamak na babae lang. Sino siya? Anong pangalan niya? Tumayo si Raybin. Ang boses niya'y kalmado, ngunit puno ng babala. Her name is Golden, and you will stay away from her. Do you understand? Golden? What a cheap name. So it's true? Nakikipag-date ka sa isang mahirap? What's wrong with you, Raybin? Nababaliw ka na ba? Pinandidirian mo na ba ako? O ang pamilya natin? This has nothing to do with you. This is about me. I like her, and that's all you need to know. Like her? Don't make me laugh. I will not let this happen. Hindi ako papayag na isang nobody ang sisira sa mga plano ko, sa mga plano natin. There are no plans. Get out of my office, Stephanie. Fine, aalis ako. Pero tandaan mo to, Raybin. Aalamin ko ang lahat ng tungkol sa Golden na yan. At kapag nalaman ko kung sino siya, sisirain ko siya. Sisirain ko ang buhay niya hanggang sa siya na mismong lumayo sa'yo. Walang pwedeng umagaw sa kung anong akin. Security. Ani Raybin, 2 guard ang agad na pumasok sa opisina. Escort Miss Stephanie out of the building and make sure she never gets access to this floor again without my permission. You can't do this to me, Raybin. You will regret this.
Galit na kinaladkad ng mga gwardya si Zephany palabas ng opisina. Naiwan si Raby na nakatayo, ang kanyang mga kamay nakakuyom sa galit at pag-aalala para sa kaligtasan ni Golden. Pagkalabas ng building, kinuha ni Zephany ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang private investigator. I have a new job for you. Her name is Golden. I want you to find out everything about her. Where she lives, where she works, who her family is. I want to know all her weakness. I want to destroy her. Isang hapon, habang abala si Golden sa pagpupunas ng mga lamesa sa karinderya, isang napakagarang kotse ang huminto sa tapat. Bumaba mula dito ang isang babaeng nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kabuuang kinikita ni Golden sa isang taon. Pumasok ito sa loob, dala ang hangin ng kapangyarihan at pagmamataas. Ang babae ay si Zephany. Tumingin siya sa paligid na may pandidire bago dumapo ang kanyang mga mata kay Golden. Naglakad siya ng diretso palapit dito. Excuse me, are you Golden? Napatingin si Golden at ang kasamahan niyang si Belle. Opo, ako nga po. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ngumiti si Zephany. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala kang maipaglilingkod sa akin. I'm here to talk to you. Let's sit. Umupo si Zephany sa isa sa mga upuan at ipinatong ang kanyang mamahaling bag sa lamesa. Nag-aalangang umupo si Golden sa tapat niya. Sino po sila? Ako si Zephany, ang babaeng dapat napakakasalan ni Rabin. At ikaw, sino ka? Ang bago niyang alaga? Ang kanyang charity project? Hindi ko po kayo naiintindihan. Oh please, don't act dumb. It doesn't suit you. Alam kong nakikipag-date ka kay Rabin. At nandito ako para sabihin sa'yo na itigil mo na yan. Teka lang miss, sino ka ba para pagsabihan si Golden ng ganyan? Tiningnan ni Zephany si Belle na parang isang langaw na gusto niyang patayin. And who are you? Her sidekick? Manahimik ka kung ayaw mong madamay. Bumalik ang tingin niya kay Golden. Let me make this clear for you. Layuan mo si Rabin. Akin siya bago ka pa man dumating sa buhay niya. Kami na para sa isa't isa. Wala po kayong dapat ipag-alala. Magkaibigan lang po kami ni Rabin. Tumawa ng malakas si Zephany. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Magkaibigan? Sa tingin mo ba ang isang tulad ni Rabin makikipagkaibigan sa isang tulad mo? Isang hamak na taga-silbi sa isang maruming karinderya? Gumising ka sa katotohanan, Golden. Ginagamit ka lang niya. O baka naman, ikaw ang may plano. Wala po kong masamang intensyon kay Rabin. Mabait po siya sa akin. Mabait? O baka naman, nalansi mo lang siya sa pagpapanggap mong mahinhin at mabait. Alam ko ang estilo ng mga babaeng katulad mo. Mga ahas na nag-aabang lang ng pagkakataon para tumuklaw. Magkano? Magkanong kailangan mo para layuan si Rabin? Dumukot si Zephany ng isang bungkus ng pera mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Here, 10,000. Sapat na siguro yan para sa iyo at sa pamilya mo sa probinsya, hindi ba? Kunin mo na yan at maglaho ka na sa buhay namin. Tumingin si Golden sa pera pagkatapos ay kay Zephany. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo at hindi ko po lalayuan si Rabin dahil lang sa sinabi ninyo. Nagbago ang itsura ni Zephany. Nawala ang kanyang mapang-asar ng ngiti at napalitan ito ng purong galit. Aba, matapang ka. You have guts. Akala mo siguro kaya mo kong labanan, no? Akala mo siguro dahil gusto ka na Rabin, ligtas ka na. Ayokong makipag-away. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik. Well, you choose the wrong man to mess with. Dahil sa oras na pumasok ka sa buhay ni Rabin, pumasok ka na rin sa mundo ko. At sa mundo ko, ako ang reyna. Tumayo si Zephany at lumapit kay Golden, bumubulong ng may pagbabanta. Ito ang huling babala ko sa'yo. Layuan mo si Rabin. Kung hindi, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati pamilya mo. Alam ko kung saan sila nakatira. Alam ko ang pangalan ng nanay mong may sakit. Isang tawag ko lang, Golden. Isang tawag ko lang, pwede kong bawiin ang lupang sinasaka ng tatay mo. Isang tawag ko lang, pwede kong ipatanggal sa trabaho ang mga kapatid mo. Huwag mo kong subukan. Namilog ang mga mata ni Golden sa takot. Paano nalaman ng babaeng ito ang lahat ng yun? Now, do you understand me?
Tumango na lang si Golden, hindi makapagsalita dahil sa takot. Good. Ngumiti ulit si Zephanie, isang ngiting tagumpay. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng karinderya na parang walang nangyari. Naiwan si Golden na nanginginig sa kinauupuan niya. Agad siyang nilapitan ni Belle. Golden, okay ka lang? Grabe yung babaeng yun, demonyita. Huwag kang maniwala dun, nananakot lang yun. Belle, paano niya nalaman? Paano niya nalaman ang tungkol sa pamilya ko? Mayaman sila, Golden. Madali lang sa kanilang alamin ang lahat. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan mo siyang takutin ka. Pero, paano kung totoo? Paano kung idamay niya ang pamilya ko? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Belle. Biglang tumunog ang cellphone ni Golden. Tiningnan niya ang screen at napatitig ng ilang segundo. Pangalan ni Raven ang nakarehistro. Nakaramdam siya ng takot at pag-aalinlangan sa isip kung sasagutin ba niya ito o hindi. Sa kabila ng pagpipilit ng kaibigang si Belle na sabihin ng totoo, sinagot ni Golden ang tawag, nagpanggap na walang nangyari. Golden, kamusta? Your voice sounds different. May problema ba? Wala, pagod lang ako sa trabaho. Pasensya na, kailangan ko nang umalis at ibaba ang tawag. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Iniwan si Raven na nag-aalala at hindi kumbinsido. Alam ni Raven na may mali at isa lang ang nasa isip niyang dahilan, si Zephanie. Agad niyang tinawagan si Echo. Echo, find out where Zephanie went today. Now. On it, sir? Ilang sandali lang, kinumpirma ni Echo ang kinatatakutan ni Raven. Sir, confirmed. Nagpunta po si Miss Zephanie sa karinderya kaninang hapon. Sa galit, napatayo si Raven. Ngayon sigurado na siyang pinuntahan at tinakot ni Zephanie si Golden. Kinabukasan, sinundo ni Raven si Golden pagkatapos ng trabaho. Dinala niya ito sa isang tahimik na park kung saan may nakahandang simpleng picnic. Golden, alam kong pinuntahan ka ni Zephanie kahapon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong ginawa niya? Hindi na napigilan ni Golden ang kanyang mga luha. Binalaan niya ako, Raven. Sabi niya, sisirain niya ang pamilya ko sa probinsya kung hindi kita lalayuan. Natatakot ako para sa kanila. Hinawakan ni Raven ang mukha ni Golden at pinunasan ang mga luha. Look at me. Walang magagawa si Zephanie. Puro salita lang siya. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya o ang pamilya mo. Akong bahala sa lahat. I promise to protect you. Magtiwala ka sa akin. Dahil sa sensiridad at higpit ng hawak ni Raven, gumaan ang pakiramdam ni Golden. Tumango siya dito. Good. Now stop crying. Kumain ka na. I made these sandwiches myself. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang maliit na ngiti ang namuo sa labi ni Golden. Sa pagkakataong yon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ilang araw ang lumipas at mas naging malapit sina Raven at Golden. Isang gabi, habang magkasama sila, inanyayahan ni Raven si Golden sa isang mahalagang event. May annual charity ball ang kumpanya namin sa Sabado. Gusto kong ikaw ang maging date ko. Agad na kinabahan si Golden. Raven, nakakahiya. Hindi ako bagay doon. Wala akong isusuot. At paano kung nandoon si Zephanie at pagtinginan ako ng mga tao? Hinawakan ni Raven ang kamay ni Golden para pakalmahin ito. Ako nang bahala sa isusuot mo. At tungkol sa kanila, hayaan mo sila. I will be by your side the entire night. I will protect you. I want everyone to know that you belong with me. Dahil sa sensiridad sa boses ni Raven, nawala ang pag-aalala ni Golden. Sigurado ka ba? I have never been this sure. Sige, papayag ako. Dumating ang araw ng Sabado. Maghapon nang hindi mapakali si Golden. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng kanilang kwarto. Pinuksan ito ni Belle at halos himatayin sa gulat. Surprise! Is the beautiful Cinderella home? The fairy godmother has arrived. Pumasok si Echo na may kasamang dalawa pang tao. Isang may dalang malaking case ng makeup at isang may dalang mga gamit sa buhok. Sa likod nila, may isa pang nagbitbit ng isang mahabang garment bag. Echo, anong ginagawa niyo dito? Oh my God! Totoo ba to? Isang glam team sa bahay natin? Of course. Utos ito ng mahal na prinsipe. Sabi niya, I have to make sure na ang kanyang reyna ay magiging pinakamaganda sa lahat.
So Golden, ang trabaho mo lang umupo, mag-relax at hayaan kaming gawin ang aming magic. Walang nagawa si Golden kundi maupo lang. Sa loob ng sumunod na 2 oras, para siyang isang manika na inaayusan. Si Belle ay hindi magkamayaw sa pagkuha ng litrato. Nang matapos ang lahat, inabot ni Echo ang garment bag. And for the finale, your gown. Isang simple, ngunit napaka-eleganting navy blue na gown ng laman nito. Tinulungan nila si Golden na isuot ito. Pagkatapos, humarap siya sa salamin. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Ang simpleng babae mula sa karinderya ay naglaho. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng may kakaibang ganda at kumpiyansa. Golden, ang ganda-ganda mo. Ako ba talaga to, Belle? Yes, girl, ikaw yan. Ngayon, handa ka na para sa iyong ball. Ani Echo. Isang text ang dumating kay Golden. I'm here. Bumaba siya ng apartment. Nakasandal sa kanyang kotse si Rabin. Suot ang isang perpektong tuksido. Nang makita niya si Golden, natigilan siya. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas at para siyang nakakita ng isang aparisyon. Wow, Golden. You look breathtaking. Namula si Golden sa papuri. Salamat. Ikaw din, ang gwapo mo. Inalalayan siya ni Rabin papasok sa kotse. Dinala siya nito sa isang 5-star hotel kung saan ginaganap ang charity ball. Pagpasok pa lang nila sa lobby, ramdam na ni Golden ang karangyaan ng lugar. Pagbukas ng pinto ng ballroom, lahat ng ingay ay tila huminto. Ang mga matang naroroon, napako sa kanila. Ang mga tao'y nagbubulungan. Nagtatanong kung sino ang magandang babae na kasama ng isa sa pinakasikat na bachelor sa Asia. Hinigpitan ni Rabin ang hawak sa kamay ni Golden. Just stay with me. You'll be fine. Ngumiti si Golden at tumango. Handa na siyang harapin ang bagong mundong to. Hanggang kasama niya si Rabin. Ngunit sa isang sulok ng ballroom, may isang pares ng mga mata na puno ng galit na nakamasid sa kanila. Nakatayo doon si Zephanie. Hawak ang isang cup ng red wine at ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa masayang magkapareha. Habang naglalakad si Rabin at Golden sa marangyang ballroom, lahat ng mata ay nakasunod sa kanila. Hinigpitan ni Rabin ang hawak sa kamay ni Golden na para bang sinasabi na wag itong mag-alala. Nilapitan sila ng isang matandang lalaki. Isa sa mga pinakarespetadong business partner ng pamilya ni Rabin. Rabin, my boy! Good to see you! Mr. Tan, it's an honor to have you here tonight. I'd like you to meet someone special. This is Golden. Ngumiti ang matanda kay Golden, isang tunay na ngiti. A pleasure to meet you, Iha. You look lovely tonight. You have a very lucky man beside you. Salamat po. Isang karangalan din po na makilala kayo. Ilang sandali pa, lumapit din sa kanila si Jackie Lou na nakangiti at mukhang masigla. Golden anak, I'm so happy you came. Ang ganda-ganda mo. Kayo rin po, Madam Jackie Lou. Masaya po kung makita kayong maayos na. Just call me Tita Jackie. You are a blessing to my son. Ang mga papuri mula sa mga taong nakapaligid sa kanila ay unti-unting nagbigay ng kumpiyansa kay Golden. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang marahil may lugar nga siya sa mundong yun. Maya-maya, may lumapit na isang importanteng investor kay Rabin. I just need to talk to him for a second. Don't move, I'll be right back. Tumango si Golden at naiwan siyang nakatayo malapit sa isang table ng mga inumin. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Zephanie. Mula sa kabilang dulo ng silid, nagsimula siyang maglakad palapit kay Golden. May hawak na isang cup ng red wine. Pagdating niya sa harap ni Golden, bigla siyang nadulas at ibinuhos ang laman ng kanyang kupita sa dibdib ng suot ni Golden na gown. Oh my goodness! Oh, I am so terribly sorry. Ang clumsy ko naman. Look what I did. Isang malaking pulang mantsa ngayon ang nasa gitna ng eleganting bestida ni Golden. Lahat ng tao sa paligid nila ay napatingin na. Okay lang po. Aksidente lang naman po. I know pero nakakahiya. Your dress, it's completely ruined. Sayang naman. Siguro ito ang unang beses mong nakasuot ng ganito kagandang damit, no? Ang boses ni Zephanie
puno ng peking pag-aalala. Ngunit ang kanyang mata ay nang iinsulto. Don't worry, I'll buy you a new one. Ano bang brand yan? Siguro mura lang yan, no? I can buy you 10 of those. Or better yet, ibibigay ko na lang sa'yo ito, yung mga luma kong damit. Magkasing sukat lang naman siguro kayo ng katulong ko sa bahay. Naramdaman ni Golden ang init sa kanyang mga pisngi dahil sa matinding kahihiyan. Gusto na lang niyang maglaho sa kinatatayuan niya. Nakita ni Raven ang nangyayari. Agad niyang iniwan ng kausap at mabilis na lumapit sa kanila. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Zephanie, what do you think you're doing? Ang boses niya ay malamig at mababa, sapat lang para marinig nilang tatlo. Raven darling, it was an accident, I swear. I was just apologizing to your little friend. I know you, Zephanie. Walang aksidente sa'yo. You did this on purpose. Hindi pinansin ni Raven si Zephanie. Humarap siya kay Golden at hinawakan ito sa braso. Are you okay? Umiling si Golden, hindi makapagsalita. Hinubad ni Raven ang kanyang mamahaling tuxedo jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Golden. Tinatakpan ang mantsa sa damit nito. Ang kilos na iyon ay nakita ng lahat. Let's go. Ngunit bago sila umalis, humarap si Raven sa tahimik na mga manonood at kay Zephanie. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat ng tao. For everyone who is watching, let me make myself perfectly clear. Tumingin siya kay Golden pagkatapos ay sa mga tao. This woman is with me. Her name is Golden. She is my guest and she deserves all the respect in this room. An insult to her is an insult to me. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Zephanie. Ang kanyang mga mata puno ng galit at pagkadismaya. And you, Zephanie, we are done. We have been done for a very long time. Don't ever come near me or her ever again. Nang hindi na nagsasabi ng kahit ano, inalalayan ni Raven si Golden palabas ng ballroom. Iniwan nila si Zephanie na nakatayo, namumula sa galit at sa matinding kahihiyan sa harap ng buong high society. Ang kanyang plano ay bumalik sa kanya. Tahimik sa loob ng sasakyan habang mabilis nitong tinatahak ang kalsada palayo sa hotel. Mahigpit ang hawak ni Raven sa manibela. Ang kanyang mga panga ay nagtangi sa galit. Sa kanyang tabi, si Golden ay nakayuko. Yakap-yakap ang tuxedo jacket ni Raven na nakapatong sa kanyang mga balikat. Tahimik siyang umiiyak at bawat patak ng kanyang mga luha parang karayom na tumutusok sa puso ni Raven. Hindi niya na natiis ang katahimikan. Golden, I'm so sorry. Umiling lang si Golden, hindi makatingin sa kanya. Kasalanan ko to. I shouldn't have left your side. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari yun sa'yo. I'm sorry. I put you in that position. Hindi mo kasalanan, Raven. Ako ang dapat mahiya. Nakita ng lahat ng tao. Ang dumi kong tingnan. No, don't say that. You have nothing to be ashamed of. Wala kang ginawang masama. Si Zephanie ang may kasalanan at nakita ng lahat kung anong klaseng tao siya. Pero nakakahiya pa rin. Imbis na ihatid si Golden sa apartment, lumiko si Raven patungo sa sentro ng syudad. Saan tayo pupunta? Dito na ang daan pa uwi sa amin. We're not going there yet. We're going somewhere quiet. Somewhere we can talk properly. Ipinasok ni Raven ang kotse sa isang underground parking ng sarili niyang gusali, ang Raven Corp Tower. Tahimik silang sumakay sa isang private elevator na dumiretso sa pinakatuktok na palapag. Ito ang kanyang personal penthouse office. Pagbukas ng elevator, isang malawak at eleganting opisina ang bumungad sa kanila. Ang mga dingding ay gawa sa salamin at tanaw mula roon ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Pinaupo ni Raven si Golden sa isang malambot na sofa at kumuha siya ng isang bote ng tubig. Here, inumin mo to. Ininom ito ni Golden. Lumapit si Raven at umupo sa tabi niya. Ang galit sa mukha niya kanina napalitan ng purong pag-aalala. Ito ang mundo ko, Golden. Minsan ganito ito kagulo. Ganito ito karumi. I'm sorry. I drag you into it. Tumingin si Golden sa kanya. Ang mga mata puno pa rin ng luha. Siguro,
Tama si Zephanie. Hindi talaga ako bagay sa mundo mo. Langit ka, lupa ako, Raybin. Tingnan mo ang nangyari ngayong gabi. Imbis na maging masaya ka sa party, gulo lang ang idinulot ko. No, that's not true. Totoo yun, Raybin. At natatakot ako. Natatakot ako para sa iyo at para sa pamilya ko. Paano kung totohanan niya yung mga banta niya? Ayokong maging dahilan ng kapahamakan ng kahit sino. Tumayo si Raybin at hinila ng marahan si Golden patayo. Dinala niya ito sa balkonahe, kung saan mas malinaw nilang nakikita ang syudad. Hinawakan niyang magkabilang balikat ni Golden. Listen to me. Forget about Zephanie. Forget about what everyone in the ballroom thinks. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ka gulo, Golden. You are the only real thing in my life right now. Do you understand that? I don't care about the company, the parties, the opinions of those fake people. Wala akong pakialam sa kanila. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses naging mas seryoso at puno ng damdamin. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Kung kailangan kong mamili sa pagitan ng mundong yun at sayo, Golden, ikaw ang pipiliin ko. Ikaw lang ang paulit-ulit. Napatitig si Golden kay Raybin. Ang lahat ng takot at hiya na nararamdaman niya, unti-unting napapalitan ng pagkamangha sa sensiridad ng lalaking nasa harap niya. Pinunasan ni Raybin ang mga huling bakas ng luha sa pisngi ni Golden. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa mukha nito. Don't be scared anymore, okay? I'm here. I will always be here to protect you. At sa ilalim ng mga bituin at ng mga ilaw ng syudad, dahan-dahan niyang hinalikan si Golden. Isang halik na malambot at puno ng pangako. Hindi ito tulad ng mga halik sa pelikula na puno ng pagnanasa. Ito'y isang halik na nagsasabing, ligtas ka sa akin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal ang noo nila sa isa't isa. Raybin, shh, it's okay. Everything's going to be okay. Sa pagkakataong yun, alam ni Golden na kahit gaano pa kagulo ang mundo ni Raybin, handa siyang manatili dito hanggat silang dalawa ang magkasama. Ang mga sumunod na araw ay naging pinakamasaya sa buhay ni Golden. Ang takot na idinulot ni Zephanie ay napalitan ng pakiramdam ng seguridad sa piling ni Raybin. Halos araw-araw na itong dumadalaw sa karinderya tuwing hapon. Hindi na para kumain, kundi para lang makita at makausap siya. Raybin, baka naman nalulugi na si Aling Nena dahil sa'yo. Palagi kang nakaupo dyan pero isang basong tubig lang ang order mo. I'm not here as a customer. I'm here to see my favorite person. Nambobola ka na naman, pinagtitingin na tayo ng mga tao. Hayaan mo silang tumingin. Baka matutunan nila kung anong itsura ng isang masayang lalaki. Ang kanilang mga simpleng usapan at tawanan ay nagmistulang isang protektadong bula. Isang mundong sila lang ang nakakaintindi. Malayo sa gulo ng kanya-kanyang buhay. Ngunit sa labas ng kanilang bula, may isang taong nagpaplano kung paano ito wawasakin. Sa isang marangyang opisina, galit na kausap ni Zephanie ang kanyang private investigator. So what you're telling me is that my little stunt at the ball made them even closer? Useless. I'm afraid so, ma'am. Mr. Raybin is very protective of her. A direct threat will no longer work. Then we stop being direct. Kung hindi ko kayang takutin ng daga para lumayo sa keso, kailangan kong kumbinsihin ng daga na ang keso ay may lason. We will not push her away. We will make Raybin push her away himself. How do you plan to do that, ma'am? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zephanie. Men like Raybin have one great weakness, pride. He hates being played for a fool. We're going to make him believe that his precious Golden is a two-timing gold digger. I want you to hire a man, someone who can act. I-set up nyo ang isang eksena. Make it look like she's secretly meeting another man. I want pictures. I want evidence. Consider it done, ma'am. Makalipas ang 2 araw, pagkatapos ng trabaho, naglalakad si Golden pa uwi. Biglay isang lalaki ang humarang sa kanyang dinadaanan. Golden, hi, naalala mo pa ba ako? Nagtaka si Golden, hindi niya kilala ang lalaki. Pasensya na pero hindi po kita kilala. Ako to, si Leo, pinsan ni Belle. Nagkita na tayo dati sa apartment ninyo. Nakalimutan mo na agad?
Nag-isip si Golden. May nabanggit nga si Belle dati na may pinsan itong si Leo. Pasensya na. Medyo makakalimutin lang. Bakit nga pala? Ito na pala yung pera na hiniram ko sa'yo nun. 2,000 pesos. Pasensya na kung ngayon lang ha. Nagupit lang talaga. Salamat ulit ng marami. Inabot ni Leo ang isang sobrang puti na may lamang pera. Lalo nang naguluhan si Golden. Pera? Pero hindi ka naman nanghiram sa akin. Baka nagkakamali ka. Huwag ka nang mahiya, Golden. Alam kong kailangan mo rin to. Sige na, tanggapin mo na. Huwag mo sanang isipin na kinalimutan ko ng utang ko sa'yo dahil lang may bago ka ng sponsor na bilyonaryo. Ano? Anong sponsor ang sinasabi mo? At hindi nga kita kilala? Itinulak ni Golden ang kamay ni Leo na may hawak na sobre. Hindi ko kailangan ng pera mo. Lubayan mo ako. Mabilis na tumalikod si Golden at naglakad palayo. Puno ng pagtataka at inis. Naiwan si Leo na nakatayo. Sa di kalayuan, ang isang kamera patuloy na kumukuha ng litrato ng kanilang pag-uusap. Ang mga litrato ay nagpapakita ng isang babae at lalaki na nagtatalo tungkol sa isang sobre ng pera ay isang perpektong eksena ng sabotahe. Kinabukasan, pumasok si Zephanie sa opisina ni Rabin. Ngayon ang kanyang itsura, malungkot at puno ng pag-aalala. Rabin, can we talk? What do you want now, Zephanie? I'm here to say I'm sorry for everything. Mali ako, naging makasarili ako at tinatanggap ko na masaya ka na sa iba. I'm ready to let you go. Nagtaka si Rabin sa bigla nitong pagbabago, ngunit nanatili siyang maingat. Pero bilang isang kaibigan, nag-aalala ko para sa'yo. Gusto ko lang siguraduhin na ang babaeng pinili mo karapat-dapat sa'yo. So, I did some checking. Inilapag ni Zephanie ang isang folder sa lamesa ni Rabin. I'm so sorry you have to see this, Rabin. I just thought you deserve to know the truth. Binuksan ni Rabin ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga litrato ni Golden kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Ang mga litrato ay kuha sa anggulong mukhang sila'y nag-aaway. Malinaw na may hawak na sobre ng pera ang lalaki na pilit na ibinibigay kay Golden. Tumingin si Rabin sa mga litrato. Ang kanyang muka dahan-dahang nagbago. Ang pagmamahal at pagtitiwala na palitan ng pagdududa at kasunod nito isang malamig at nakakakilabot na galit. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Golden, hindi siya mapakali. Buong araw siyang nag-aabang ng text o tawag mula kay Rabin. Ngunit wala siyang natanggap. Pagsapit ng hapon, isang mensahe ang dumating. Meet me at my office after your shift. We need to talk. Ang text ay maikli at formal. Wala ang karaniwang lambing sa mga mensahe ni Rabin. Ipinakita ito na Golden sa kanyang kaibigan na si Belle. Hala, bakit ganyan? We need to talk? Golden, kinakabahan ako para sa'yo. Dalawa lang ibig sabihin yan. Magpo-propose na siya o makikipag-break siya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Belle. Pero ramdam ko rin parang may mali. Basta, ano man ang mangyari maging matatag ka ha. Tawagan mo ko agad. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nanginginig ang mga tuhod na nagpunta si Golden sa Rabin Corp Tower. Pagdating niya sa opisina ni Rabin, hindi si Echo ang sumalubong sa kanya, kundi isang sekretarya na malamig ang pakikitungo. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Rabin na nakatalikod at nakatingin sa bintana. Ang buong silid ay nababalot ng tensyon. Rabin, pinapunta mo raw ako. Dahan-dahang humarap si Rabin. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata malamig na parang yelo. Umupo ka, Golden. Umupo si Golden, lalong kinakabahan sa tono ng pananalita nito. May problema ba? Bakit parang galit ka? Hindi sumagot si Rabin. Sa halip, kinuha niya ang isang folder sa kanyang lamesa at inihagis ito sa harap ni Golden. Explain this. Nanginginig na binuksan ni Golden ang folder. Nakita niya ang mga litrato. Mga litrato niya kasama ang lalaking si Leo. Ang mga litrato kung saan mukha silang nagtatalo tungkol sa isang sobre ng pera. Ano to? Siya yung lalaking lumapit sa akin nung isang araw. Sabi niya, pinsan daw siya ni Belle at may utang sa akin pero hindi ko naman siya kilala. Pilit niyang ibinibigay yung pera, Rabin.
Pinagtulakan ko nga siya palayo eh. Tumingin siya kay Rabin. Nagmamakaawa na siya'y paniwalaan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay kawalan ng tiwala. Really? Ganoon ka simple? Isang lalaking hindi mo kilalang basta na lamang susulpot para magbayad ng utang na hindi mo alam? At maniniwala ako dyan? Pero yun ang totoo. Maniwala ka sa akin. How, Golden? How can I believe you? Lahat ng to, yung pagiging mahinhin mo, yung pagiging simple mo, isang malaking palabas lang ba? Isang paraan para makuha ang tiwala at pera ko? Sabihin mo sa akin, Golden, ako lang ba? O marami kaming ganito sa buhay mo? Ang bawat salita ni Rabin parang isang sampal sa mukha ni Golden. Di siya makapaniwala sa naririnig niya. Ganun ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, sa isang iglap, isa lang akong babaeng mukhang pera sa paningin mo? What else am I supposed to think? The evidence is right here. Itinuro niyang mga litrato. Doon na bumuhos ang mga luha ni Golden. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi ang mga litratong yan ang problema, Rabin. Ang problema ay ikaw. Ang problema ay kawalan mo ng tiwala sa akin. Mas pinaniwalaan mo ang isang pirasong papel kaysa sa akin. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Tumayo si Golden. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses, nanginginig, ngunit puno ng desisyon. Kung ganyan lang kadali para sa iyo na pagdudahan ako, kung ganyan kababaw ang tiwala mo sa akin, siguro nga tama si Zephanie. Napatingin sa kanya si Rabin. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Dahil ang pagmamahal, Rabin, may kasamang tiwala. At wala ka nun para sa akin. Tumalikod na si Golden. Salamat sa lahat. Pero hanggang dito na lang tayo. Tapos na. Naglakad si Golden palabas ng opisina. Dala ang isang pusong basag. Hindi niya nilingon si Rabin. Naiwan si Rabin na mag-isa. Nakatitig sa mga litrato. Ang galit na nararamdaman niya kanina, unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan at pagsisisi. Pagkaalis ni Golden, ang malawak na opisina ni Rabin naging isang kulungan ng katahimikan at pagsisisi. Itinapon niya ang folder sa sahig at sinipa ang isang upuan sa sobrang galit. Galit sa mga litrato, galit sa sarili, galit dahil nasaktan niya ang babaeng pinakamamahal niya. Umuwi siyang tulala. Ang mga sumunod na araw naging impyerno para sa kanya. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Ang huling mga salita ni Golden paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Napansin ni Echo ang biglang pagbabago sa kanyang amo. Ang dating sigla nito kapag pinag-uusapan si Golden ay naglaho. Napalitan ng isang madilim at malungkot na aura. Isang hapon, hindi na siya nakatiis. Hindi tama to. May ginawang masama si Zephanie, sigurado ako. Hindi ako papayag na ang lola ninyo ang maging ahas. I will investigate this myself, for the sake of love. Ginugol ni Echo ang buong maghapon sa pag-imbestiga. Gamit ang kanyang mga koneksyon, ipinahanap niya ang pagkatao ng lalaking nasa litrato. Nalaman niyang ang pangalan nito ay Leo. Isang hapon, nilapitan ni Jackie Lou ang kanyang malungkot na anak na si Rabin. Nag-away ba kayo ni Golden? She lied to me, ma. I saw pictures of her taking money from another man. Umiling si Jackie Lou. Hindi ako naniniwala. Ang batang ibinigay ang huli niyang pera para sa isang estranghero ay hindi manluloko. Tinanggihan niya ang libo-libong galing sa'yo. Pero tatanggap siya sa iba? Gamitin mo ang puso mo, anak. Hindi lang ang pride mo. Ang mga salita ng kanyang ina gumising sa nagdududang puso ni Rabin. Sakto namang dumating si Echo na hingal na hingal. Sir, it was a setup. Yung lalaki sa litrato, binayaran siya. At alam ko kung sinong nagutos. Si Zephanie. Sa sandaling yon, gumuho ang mundo ni Rabin sa sinabi ni Echo. Ang sinabi ng kanyang ina at ang ebidensya ni Echo ay malinaw na patunay. Nagkamali siya. Sinaktan niya si Golden dahil sa isang kasinungalingan. Napahilamos siya sa kanyang muka. Puno ng matinding pagsisisi. What have I done? Ani Rabin. Puno ng determinasyon at galit, ipinahanap ni Rabin si Zephanie. Nalaman niyang nasa isang 5-star restaurant ito.
Masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan niyang socialite. Walang pag-aalinlangan na pinuntahan ito ni Rabin. Pumasok siya sa private dining room kung nasaan si Zephanie. Agad na tumayo si Zephanie nang siya'y makita. Iniisip na gumana ang kanyang plano. "Rabin, I knew you'd come back to me. So, tinapon mo na ba ang basura?" Hindi sumagot si Rabin. Sa halip, inilapag niya ng malakas sa lamesa ang isang kopya ng bank transfer record at mga litrato ni Leo. "I know what you did, Zephanie." Nawala ang ngiti ni Zephanie. Tiningnan niya ang mga papel. "Leo, a private investigator. Ang 500,000 pesos. Huwag ka na magsinungaling. Tapos na ang laro mo." Nakita ni Zephanie na wala na siyang takas. Ipinakita niyang tunay niyang kulay. "So what? Ginawa ko yun dahil mahal kita. Para sa atin. Ang babaeng yun, isang hamak na gold digger lang. Hindi siya nababagay sa'yo." "Mali ka. Siya ang lahat ng bagay na hindi mo kayang maging. Mabait siya, totoo siya, at may dignidad siya. Isang bagay na hinding-hindi mo mabibili. This is the last time you will ever see me. Kinausap ko na ang mga abogado ko. Bibilhin namin ang lahat ng shares mo sa kumpanya. You are out of my business. You are out of my life." Hinawakan ni Rabin ang braso ni Zephanie ng mahigpit. Ang kanyang mga mata nagbabaga sa galit. "Stay away from Golden. Kapag nalaman kong lumapit ka ulit sa kanya, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka. Goodbye, Zephanie." Binitiwan niya ito at tumalikod. Iniwan niya si Zephanie na tulala at talunan sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa loob ng isang linggo, sinubukan ni Rabin na kausapin si Golden. Araw-araw siyang nagpupunta sa karinderya. Ngunit araw-araw din siyang tinatanggihan ni Golden. "Pasensya na, Sir Rabin. Ayaw ka raw po niyang makita." "Please, Belle. I just need to talk to her." Sinaktan niyo po siya ng sobra. Bigyan niyo po muna siya ng panahon. Isang hapon, hindi na natiis ni Rabin. Hinintay niya si Golden sa labas ng karinderya pagkatapos ng trabaho nito. Nang makita siya ni Golden, agad itong umiwas at sinubukang maglakad palayo. Ngunit sa pagkakataong to, gumawa si Rabin ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sa gitna ng kalsada, sa harap ng maraming tao, lumuhod si Rabin sa harap ni Golden. Napahinto si Golden. Ang mga taong dumaraan ay napahinto rin at nagsimulang magtinginan. "Rabin, tumayo ka dyan. Ano ba? Nakakahiya." "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ko pinapatawad. Hahayaan kong tingnan ako ng lahat. I deserve this." "Rabin, please, tumayo ka na." "Golden, I'm sorry. Naging tanga ako. Naging bulag ako dahil sa pride ko. Mas pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan kaysa sa babaeng mahal ko. Sinaktan kita. Winasa ko ang tiwala mo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Please forgive me." Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Nakita ni Golden ang luha na namumuo sa mga mata ni Rabin. Ang galit sa kanyang puso unti-unting natunaw. Lumapit siya at hinawakan ng braso nito. "Tumayo ka na dyan, Rabin." Dahan-dahang tumayo si Rabin. Dinala ni Rabin si Golden sa park kung saan sila nag-picnic dati. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng parehong puno. "Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong kailangan kong patunayan ulit ang sarili ko sa'yo. Araw-araw, sa buong buhay ko. At gusto kong gawin yun, Golden. Gustong gusto ko." Tumayo siya sa harap niya at hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. "Hindi ko lang hinihingi ang kapatawaran mo, Golden. Hinihingi ko ang buong pagkatao mo, ang mga ngiti mo, ang mga pangarap mo, ang kinabukasan mo. Gusto kong gumising araw-araw na ikaw ang katabi ko. Gusto kong alagaan ka at maging pamilya mo. Mahal na mahal kita, Golden. Higit pa sa kumpanya ko, higit pa sa yaman ko, higit pa sa buhay ko." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Golden. Ang kanyang boses puno ng pag-ibig. "Golden, will you marry me? Papayag ka bang hayaan akong patunayan sa'yo habang buhay na karapat-dapat ako sa pagmamahal at tiwala mo?" Sa gitna ng kanyang mga luha ng saya, tumango si Golden. "Oo, Rabin. Oo." Sinuot ni Rabin ang singsing sa kanyang daliri at niyakap siya ng mahigpit.
Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at pagsubok, ang kanilang pag-iibigan muling nabuo at mas matatag at mas totoo kaysa dati. Lumipas ang 6 na buwan, ang araw na pinakahihintay ay dumating na. Sa isang malaking hotel suite, inaayusan si Golden para sa kanyang kasal. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Belle, si Echo at ang kanyang magiging biyanan na si Jackie Lou. Friend, tingnan mo ang sarili mo. Para kang isang reyna. Hindi ako makapaniwalang nangyayari to. Sabi ko naman sa'yo may fairy tale na naghihintay sa'yo. Naiiyak na sabi ni Belle habang pinagmamasdan ang kaibigan sa harap ng salamin. Excuse me, hindi ito fairy tale. This is an Echo masterpiece. Ako kayang nagplano ng lahat ng to. From the grown to the flowers. At ikaw Golden, you look absolutely divine. So Rabin is the luckiest man on earth today. Lumapit si Jackie Lou kay Golden. May dala siyang isang maliit na kahon. Golden, iha. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang kwintas na may perlas ang nakalagay. Ito ay luma na, ngunit napakaganda. Ito'y galing pa sa lola ko. Ibinigay niya ito sa aking ina at ibinigay naman sa akin ng aking ina nung ikinasal ako. Ngayon, gusto kong ibigay ito sa'yo. Isinuot ni Jackie Lou ang kwintas kay Golden. Welcome to the family, anak. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin. Napaiyak sa tuwa si Golden. Salamat po, Tita Jackie. Pangako, mamahalin at aalagaan ko po si Rabin habang buhay. Alam ko, iha. Sa isang magandang simbahan na puno ng mga puting bulaklak, naghihintay si Rabin sa altar. Nang tumugtog ang musika at bumukas ang pinto, lahat ay napatingin sa naglalakad na bride. Nakatayo si Golden, nagniningning sa kanyang wedding gown. Habang naglalakad siya palapit sa altar, isang tao lang ang kanyang tinititigan, si Rabin. Ang mata ni Rabin, puno ng pagmamahal at luha ng kaligayahan. Nang makarating si Golden sa tabi niya, nagsimula na ang seremonya. Pagdating sa kanilang mga panata, Golden, sa harap ng Diyos at lahat ng naririto, ipinapangako ko ang aking habang buhay na pag-ibig at katapatan. Ikaw ang nagturo sa akin kung anong tunay na kahulugan ng pagmamahal. Isang pag-ibig na hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa tiwala at kabutihan. Ikaw ang mundo ko. Mahal na mahal kita. Rabin, dumating ka sa buhay ko ng mga panahong nawawalan na ako ng pag-asa. Ipinakita mo sa akin na posibleng mangarap muli. Ipinakita mo sa akin ang isang pag-ibig na masihigit pa sa lahat ng aking inaasahan. Tinatanggap kita bilang aking asawa at ipinapangako ko na sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Mahal na mahal kita. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sa ilalim ng basbas ng simbahan, hinalikan ni Rabin ang kanyang asawa. Isang halik na selyo ng kanilang walang hanggang pag-iibigan. Nagpalakpakan ng lahat ng tao sa loob ng simbahan. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, ang buhay sa mansyon ay naging mas masaya. Isang hapon, naabutan ni Rabin si Golden at si Jackie Lou sa hardin, masayang nagbabasa ng libro. Mukhang nagkakatuwaan ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko Ngumiti si Golden at hinalikan siya sa pisngi. Maaga kayatang umuwi ngayon? Oo naman, mas gusto ko nandito kasama kayo sa kahit anong board meeting. Umupo siya sa tabi nila at inakbayan si Golden. Mabuti naman, dahil sa mga susunod na buwan, kailangan ko ng maraming tulong mo dito sa bahay. Bakit? May problema ba? Hinawakan ni Golden ang kamay ni Rabin at inilagay ito sa kanyang tiyan. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay niya dito. Wala namang problema. Sa katunayan, isang malaking blessing. Mukhang magkakaroon na ng bagong miyembro ang pamilya natin sa lalong madaling panahon. Natigilan si Rabin. Pagkatapos ay dahan-dahang lumaki ang kanyang mga mata sa tuwa at pagkamangha. Talaga, buntis ka? Magiging tatay na ako? Tumango si Golden. Binuhat ni Rabin ang kanyang asawa at umikot-ikot sa hardin. Puno ng purong kaligayahan. Si Jackie Lou napaluha sa tuwa habang pinapanood ang masayang mag-asawa. Ang dating malungkot na mansyon ay napuno ngayon ng buhay, pag-asa at walang katapusang pagmamahalan.